Doon po sa sa mga Gen Z ngayon, ano po yung napapansin niyo parang iba yung panahon noon, nung araw, ganito. Tapos ngayon, sa panahon ng mga Gen Z, eto na ngayon. No, ang mga Gen Z ngayon, napakapalad. Ang dami nilang freedom. Di ba, mga magulang ngayon, hindi na ganun kahigpit kung anong oras ka uuwi. Pwede bang may manligaw na sa'yo o may ligawan ka? Ito, dapat ang kursong pag-aaralan mo. Hindi na ganun ang mga magulang ngayon eh. Kung sasabihin mong iba na ang Gen Z, ang totoo niyan, iba na ang mga magulang ngayon. Usually, nagdusa sila sa mga sobrang istriktong magulang nila noon. At isinumpa nila sa lahat ng puno ng kakawate, hindi ko papalaki ng anak ko the way na pinalaki ako. Kaya bago ang style nila ngayon. Kaya bago ang Gen Z mo kasi bago ang paraan ng pagpapalaki ng magulang. Pero, ang dami nilang freedom. Ang point ko lang, gamitin nila sa pinakatama para hindi sila ma-damage for life while they are young. Youth is usually wasted on the young. Lalo pag pinilit mo sila na mag-fast forward ng maturity. Bata, tapos pinipilit mo maging mature ang behavior, mature lahat, they have all the time in the world to be old. At pag nag-old na sila, hindi mo na yung marireverse. Kaya dapat habang young, hayaan mo maging young, basta hindi harmful ang ginagawa. Ano po yung masasabi niyo dun sa masyado ng entitled ang mga bata ngayon, privileged, hindi niyo pwedeng i-invalidate yung feelings nila? Pinalaki silang ganun eh. Sabi ko kasi, magulang yan. Reaction yan ng mga bata kung paano sila pinalaki. So, meron ding downside yung pinahirapan ko ng magulang ko noon, so hindi ko papahirapan na anak ko ngayon. Yung sabi nga ni Balagtas, diba, ang laki sa layaw, karaniway hubad, sa bait at muni, sa hatol ay salat. Masaklap ang bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. So, minsan sobrang loving naman yung mga magulang. Sobrang pinaginhawa yung buhay ng mga bata. Alam mo, kailangan mo ng hirap eh. Kailangan mo ng pagtitiis para ma-develop ang karakter mo. Kita mo yung mga lumaki sa hirap, lumaki sa probinsya. Minsan 10, 12 years old pa lang, nandito na sa city, nagmamasukan. Pero walang palya yan, nakapapadala sa magulang every month. Kahit ang liit ng sweldo. Pero yung mga pinakalaki sa layaw, yan ang usually, yung mga magulang may mga tampong hindi masabi. Kasi parang insensitive. Meron kasing value yung lumaki ka sa hirap. Huwag naman yung lumaki ka sa karukhaan, kung pwede namang hindi ganon. Pero dapat kahit maginhawa kayo, kahit meron kayong means, ang mga bata dapat bigyan ng konting hirap, responsibility sa bahay. Yung household chores, kahit meron ka isang batalyong katulong, dapat may household chores. Character development yun hindi lang yung labor. And there is something very mysterious about going through suffering. It usually makes you a good person. Sometimes it breaks you. Nasa sayo yan if we will make it break you or make you. Pero mostly, pagka hindi naman sobrang talaga nakakagiba ng buong psyche, mabuti yung may konting pinagdaranasan na hirap. Mas nagiging empathic sa iba. Mas marunong makiramdam, marunong makisama.